Yan ay mga headlines pa lamang detalye ng mga nag-umusok ng sports balita narito na. Sa basketball, kinangstigo ng PBA Commissioner's Office ang mga players na sangkot sa fight-marred matchup ng San Mig Coffee Mixers at Global Port Batang Pier noong isang gabi. At ang tumanggap ng pinakamabigat na parusa ay sinang San Mig Coffee Mixers power forward Mark Pingris at Global Port Batang Pier rookie Kelly sa Sabong Nabong. Ang kabuuang detalye ihatid ng ating kasamang si Snow Padua. Tigda-dalawang larong suspensyon ang ipinato na parusa ng PBA Commissioner's Office sa dalawang players na nagsilbing main event ng San Mig Coffee Mixers Global Port Batang Pier Rumble noong isang gabi. Bukod pa rito, pinagbabayad rin ng liga ng tiga 60,000 pisong multa sina Mark Pingris at Kelly Nabong na nagsuntukan sa loob ng court sa harap ng milyong-milyong television. Sa panayam ng PTV Sports, maluwag na tinatanggap ni Nabong ang ipinato na sanction sa kanya pero hindi naman ito naitago ang pagkagulat dahil siya umano ang tinamaan ng suntok. 2 games, 60,000 seems fair for me at least, but my face hit his fist, first, so I guess that's fair. I guess my face hitting his fist was like the end decision of everything. I thought he was at least going to get like a little more time suspended just for throwing 2 punches at a player's face. Gayunpaman, nangako si Nabong na magpapakabait na at iiwasang madawit sa anumang uri ng kaguluhan. Come on, man, I'm not a dirty player. I really can't say anything about it. It's the commissioner. He made his choice. I support it fully. So, but it's all okay. It was the commissioner's decision. I really can't say anything about it. So I'm glad it's only 2 games. Samantala, 1-game suspension at 30,000 pesos na multa naman ang naging hatol ng liga kay San Mig Coffee forward Joe Devons na sinasabing nagpasimunuan. Habang 20,000 peso fine naman ang ipinataw kay Global Port rookie Marvin Hayes dahil sa unsportsmanlike conduct. Kasunod nito, muling pinaalalahanan ni PBA Commissioner Chito Salud ang lahat na maging maginoo sa loob ng court dahil kung hindi ay mas mabigat na parusa ang naghihintay sa kanila. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sa malaking pagbaba ng kanyang statistics ngayong Governor's Cup, walang ibang sinisisi si Alaska Aces star rookie Calvin Abueva, kundi ang mahabang bakasyon. Mula sa dating playoffs average na 13.5 points at 11.7 rebounds, bumaba sa mahigit 3 puntos ang kanyang current norms. Inamin ni Abueva na inaalalayan pa rin niya ang laro ng import na si Wendell Makinis dahil bago pa lamang sa kanilang sistema ang 6'5" cager. At kaugnay sa tanong ng marami kung kaya pa ba niyang pantayan ang 24-year record ni Benji Paras na Rookie of the Year and MVP, sinabi ni Abueva na mas priority niya ang PBA Championship dahil ito anya ang maaaring magbigay daan para mas madali niyang makuha ang ibang individual honors. Muling nagsagawa ng aktibidad sa bansa ang National Basketball Association o NBA. Ito ang unang NBA Care sa kanilang 3 araw ng pagbisita sa bansa na nagsimula kanina ay ang daan-daang kapuspalad ng kabataan na biniyayaan nila ng libreng basketball clinic sa Ronald Gym sa San Juan City. Ito ang sinubaybayan ni Miss Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Isang proyekto na naman ang nilunsad sa bansa ng National Basketball Association o NBA. Ito ay ang NBA Cares na isang lead-up para sa NBA Global Games sa Oktubre 13. Sa pangunguna ni Junior NBA coach Sefu Bernard at former San Antonio Spurs slotman Matt Bonner, daan-daang less fortunate children ang nabiyayaan ng libreng basketball clinic sa Ronak Gym sa San Juan City kanina. Drills at exercises ang pinagdaanan ng mga kabataan na tuwang-tuwang nakasalamuha sa grupo ni Bernard at Bonner. Ayon kay NBA Country Manager Carlos Singson, bahagi ng kanilang global social responsibility ang pagsusulong ng maayos na kalusugan para sa mga kabataan sa pamamagitan ng basketball. This is one of the activities that we're doing that leads up to the NBA Global Games Philippines, and so a lot of our participants here are very happy to spend time, learn from one of the NBA's top shooters, Matt Bonner, and of course participate and do basketball clinics and learn from the NBA. Sa susunod na 2 araw ay magpapatuloy ang NBA Cares at NBA Fit programs na isang kampanya tungo sa healthy lifestyle ng bawat individual.
Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, dalawang pares ng mga kapanapanabik na mga laro ang inaasahang masasaksihan ng mga fans sa pagpapatuloy ng aksyon sa elimination phase ng season-ending PBA Governors Cup ngayong araw. Magsasagupa ang defending champion Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bolt sa Curtain Racers sa MOA Arena maya-maya lamang. Habang magbabangga naman ang Talking Text Tropang Texters at Alaska Aces sa main game mamayang alas 7:30 ng gabi. At narito ang aking report. Ngayong kumpleto na ang kanilang lineup, inaasahan na magiging mabigat na kalaban ang Talk and Text para sa Alaska Aces mamayang gabi sa MOA Arena. Ito'y dahil maglalaro na si top point guard Jimmy Alapag upang samahan ang fellow Gilas players na sina Ranidel Del Campo, Larry Fonashir at Jason Castro at magtulong na iangat ang Texters sa kasalukuyang standings nito. Maghaharap ang Aces at ang Texters ganap na alas 7:30 ng gabi kung saan ang mananalo ay tatablan sa Barako Bowl para sa joint second place. Tabla ang Alaska at Talk and Text sa parehong 2-2 win-loss record. Aminado si Texters coach Norman Black na hindi naging maganda ang kanilang performance matapos ang 4 na laro ng Governors Cup. We're not a very good team right now. So I think every game's going to be tough. We just welcomed back 3 guys from the national team. We still have 1 more coming back next game. So everything right now for us is a big struggle, and we're just trying to hang in there. Hopefully we can start playing basketball the way we know the Talk and Text team can, and eventually get enough wins to qualify for the next round of the playoffs. Samantala sa first game ay aasintahin ng Meralco ang 3rd straight win sa pagsagupa nito sa kagagaling din lang na panalo na Rain or Shine. Parehong may kartadang 3-2 ang Bolts at ang Elasto Painters. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Handang-handa na ang Team Pacquiao para sa opisyal na pagsisimula ng kanilang training camp sa General Santos City bukas. Pero hindi muna makakasama ni Manny Pacquiao sa ensayo ang ama-amang si Freddie Roach dahil sa unang linggo pa ng susunod na buwan ang taktang dating sa bansa ng American Corner. Nagbabalik si Snow Badwa. Unti-unti na nagtataas ng antas ng ensayo ang Team Pacquiao. Papasok sa opisyal na pagbubukas ng kanilang training camp sa General Santos City bukas. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, ready for hard grind na ang Sarangani Fighting Pride na naghahanda para sa ring return kontra Brandon Rio sa Nobyembre 24. 2 linggong soft training at ilang buwan ng basketball activities ang pinagdaanan ni Pacman habang siya ay pansamantalang nakabakasyon sa boxing. Okay naman. Maganda nga yung kumpleto siya na serve. Kumbaga sa kotse, madulas na madulas. Oo, maganda yung sinabi. Ibinalita rin ni Fernandez na nasa palibot na lamang ng 150 pounds ang timbang ngayon ni Pacquiao, kaya't konting excess baggage na lamang ang ipapagpag sa ensayo ng 34-year-old Pinoy Southpaw. Oo, kaya ba, 145, 144, ganyan lang sana. Palagi naman, medyo naman timbang nito, okay naman. Kaya ng Marquez, 144 ata kami noon, maganda. Balak ng Team Pacquiao na maglaan ng 11 weeks of training dito sa Pilipinas bago tumulak patungong Macau para sa last 2 weeks of encampment. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Darating na sa linggo sina US-based netters Ret Huey, Ruben Gonzalez at Francis Stacy Alcantara para iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa Asia-Oceania Group 2 Finals kontra New Zealand. Magaganap sa tourist haven na Plantation Bay sa Mandaue City sa September 13 to 15. Sisikapin ng grupo ni Huey na ibalik ang bansa sa Group 1 ng prestihiyosong team tennis tournament. Tiwala si Coach Roland Trout na magagawa ng Pilipinas na abutin ang kanilang misyon kontra Kiwi counterparts, lalo pat galing sa ilang matagumpay na kampanya sa abroad ang ating mga top smashers. Ang New Zealand team ay ipaparada ni veterans Michael Venus, Artem Sital, Marcus Daniel at Daniel King Turner. Sa volleyball, dahil sa kanilang asam na makapagrehistro ng respectable finish, solidong roster ang ipaparada ng Philippine Women's Volleyball Team sa paparating na Asian Championship sa Thailand. Mga top volley belts mula sa Philippine Superliga at collegiate team sa bansa ang bubuo sa 14 Women Thailand-bound squad.
May report si James Calonge ng University of the Philippines, Diliman. Pinakamagagaling na spikers ang kakatawan si 2013 Asian Women's Volleyball Championship sa Thailand sa susunod na linggo. Sa isang press conference sa Global City kanina, tiniyak ng mga miyembro ng Philippine team na ibubuhos nila ang lahat para sa kanilang asam na muling buhayin ang volleyball sa bansa na nalugmok buhat pa noong 2005. Ang mga bubuo sa 14-woman team ay magmumula sa Philippine Superliga at top collegiate teams sa bansa. Oral yung team, of course, palaban. Kasi, kumbaga, bawat isa sa amin, we may come from different schools, pero yung may puso yung bawat isa sa amin. So, lalaban kami sa APC. Samantala, inilahad naman ni PSC Commissioner Iggy Clavecilla na nakasalalay sa performance ng Thailand-bound Philippine Women's Volleyball Team ang pag-asa na mapasama sila sa SEA Games lineup. Pero iginiit ni Clavecilla na nakabatay pa rin sa Philippine Volleyball Federation kung magpapadala ng kinatawan sa 27th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Kami naman sa PSC, full support lang naman kami sa funding. And I would like to congratulate the present crop of volleyball officers. Nominations ay unang makakaharap ng MVP-supported squad ang India bago nila makatapat ang powerhouse teams na Iran at China. Para sa PTV Sports, James Calonge, University of the Philippines, Diliman. Sa iba pang balita, optimistiko ang FEU cheering squad sa kanilang tsansa sa paparating na UAAP cheer dance competition sa MOA Arena sa Pasay City. Galing sa runner-up finish noong isang taon, walang ibang pakay ang Jacqueline Alota mentor team kundi ang Makopo ang titulo ng kompetisyon ngayong season. Pinasyalan ni Ms. Keisha Halili ang ensayo ng FEU cheering squad at narito ang kanyang report. Buo ang tiwala ng FEU cheering squad na kaya nilang iuwi ang kampyonato ng UAAP cheer dance competitions ngayong season. Ito ang ipinagmalaki ni Head Coach Jacqueline Alota nang aming bisitahin ang ensayo ng kanyang team sa FEU campus sa Sampaloc, Manila. Kwento ni Alota, bukod sa kanilang sarili ay wala na silang itinuturing na malakas na karibal ngayong taon. I always tell the group, wala kayong kalaban dito except yung sarili nyo lang. You have to, kailangan yung labanan ng inyong sarili, yung takot nyo. Hindi mo magawa. Kailangan always have this level of confidence. Sa panig naman ni Team Captain Annie Perez, at magandang samahan ang nakikita niyang bentahe nila sa ibang mga teams. Kasi kami dito, family kami dito eh. Magkakapatid ang turing namin sa bawat isa and pataas yung respeto namin sa bawat isa, concern kami sa bawat isa and united talaga kami. Pero hindi umano sila nagpapakakumpiyansa, lalo pat nalagasan sila ng 7 miyembro sanhi ng iba't ibang injuries. This year, yung pinakamabigat nga is yung na-injured talaga yung mga kasama namin. Nagkaroon kami ng 2 major injuries na kailangan naming magpalit ng tao sa routine. But hindi yun naging hindrance sa amin para magpursige. Talagang mas pinush pa namin. Kahit anong mangyari, kahit sinong mawala, kayang-kaya ng team. Kakayanin namin. Hindi kami susuko. Tumapos na runner-up noong isang taon, punteriya ng FEU na maulit ang kanilang title run noong 2009 sa UAAP cheer dance competitions na idarao sa MOA Arena sa Pasay City sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa cycling, ilang sandali matapos ng pangalanan ng mga bubuong sa SEA Games bound Philippine Cycling Team, nagbigay agad ng fearless forecast ang kanilang mga backers. 2 ang pakay sa Myanmar meet ng mga Continental Riders na nangibabaw sa 2-day qualifying races na isinagawa ng Phil Cycling noong Lunes at Martes. May report si Sports Radio Senior Correspondent Judith Caringal. 1 hanggang 2 gold medal punteriya ng LBC MVP at 7-Eleven by Road Bike Philippines sa paglahok ng mga siklista nito sa Myanmar Southeast Asian Games. Ito ang gold na isiniwalat ni na LBC Sports Director Mo Chulani at Road Bike Founder Engineer Bong Suwal sa programang Cycle Lane ng Sports Radio. Lubhang malaki ang paniwala ni na Chulani at Suwal na sa organisadong training, gayon din ang international exposure na susuungin ng kanilang mga siklista, hindi malayo na makamit ang 2 gold medal target.
Malaki ang pasasalamat ng LBC at 7-Eleven sa SEA Games Task Force, Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, pati na sa Phil Cycling sa formal na pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang mga siklista, lalo't sila naman talaga ang deserving na maging miyembro ng road race team sa pagdomina sa Philippine National Games at Phil Cycling Eliminations. Kaagad nasisimulan ni na LBC coach Chris Allison, 7-Eleven team director Rick Rodriguez at sa pagmonitor ni national coach Norberto Oconer ang special training ng mga siklista na napili, Mark Galedo, Ryan Cayubit, Junray Navarra at Rostom Lim para sa mass start, Galedo at Ronald Oranza para naman sa individual time trial. Inialok rin ng LBC at 7-Eleven ang kanilang training camp sa Alabang at Tarlac para magamit ng iba pang riders ng Phil Cycling na maghahanda para sa SEA Games. 17 na mga siklista para sa 3 disiplina ang napisil para sa Myanmar Games. Bukod sa mass start at ITT riders, nasa listahan rin sina Alfie Catalan, Rene Mier, Arnold Marcelo at Sean Paul Morales para sa team time trial. Asian champion Daniel Kaluwag at kapatid na si John Christopher sa BMX, MTB Cross Country Bets, Nino Sorban, Mark McQueen Alunar, Alvin Benosa at Eusebio Quiñones at si Joey Barba para naman sa downhill event. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Telebisyon ng Bayan. Okay, and punong-puno ng balita pero At kontrobersyal. yung week ay punong-puno ng fine kaya hindi fine. Hindi not maraming fines dahil yun nga yung before yung basketball. Remember na fine si Mark Aguiwa? Yes. 20,000 pesos. Tapos pagkatapos nga noon, yung mga players na na-involved sa Rumble at Diconeta. Pero sabi nga nila yung mga kontrobersya na ganito nakaangat din daw sa PBA kasi pinag-uusapan. Meron ng ganyang komento pero parang ayokong parang tanggapin na parang okay lang kasi viewership. Maraming kumbaga tatauhin yung PBA because of those kinds of situation parang hindi magandang pakinggan. Your take, anong tingin mo rin sa mga suspensions and Siguro, since may nangyaring ganyan, tama lang naman na sila, mapatawan ng mga parusa. Yan, tig-2 games si Pingris at saka si Nabong. Pero alam mo, may maganda nangyari dito because at the following day, I saw yung mga interviews kina Kelly Nabong at saka kina Mark Pingris and both men, both players, admitted yung kanilang mistake and nagbigay ng sorry. Sa isa't isa, remember, mahirap sa mga macho na katulad nila, di ba? Talagang palaban no? Oo, pero para mag-sorry ka, di ba? I think that's one point na dapat nating i-highlight dito. Hindi yung nagkasuntukan, meron pang komento na yung kay Nabong okay lang because Kelly Nabong daw was able to everyone na hindi mo ko pwedeng tulak-tulakin. I think that's not the way. Kung hindi daw sila binubuli. Yun, pero the way para hindi ka mabuli is galing mo maglaro. Wala nang iba. Hindi yung manakit or lumaban or mag-retaliate. The way to retaliate is by playing well. A good game, yeah. Diba? Yun. So, yun ang aming take. At marami pa tayong pag-uusapan dahil ang next na pag-uusapan natin ay tayo naman. Kwentuhan na tayo. Siyempre with your text, email, Facebook at Twitter messages sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Jika Bernabe, the head coach of National University Pep Squad. I always make it a point to watch PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. At kami pa rin. Pagsawaan nyo na ang pagmumukha namin dahil yung mga kasama namin. Dumulang tayo ngayon. Pero sina paring Snow at saka sina Nicole as well as Tabel, sina Keisha, naghahanap pa ng balita. Yes, field. Sa labas. Kahit ulan. Yes. Mga masisipag. Kami naman, dito muna. Tao muna. Tao! Okay, paano? Diretso na tayo. Paano muna sila makaka-send ng kanilang mga mensahe? Just follow us on facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports, PTV Sports at mail.ptv.ph. Or kung gusto niyo naman kami i-text, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 naman pag Smart, Talk and Text at Sun users. Yan. And bago tayo magsimula, nag-text si paring Snow Badwa.
na ang sabi niya ay pwede raw pabati. Happy watching, Migs, Gazo, Renzi at Renzo Busa. Mga kaibigan, ni paring Snow Badwa nasa ngayon ICU to on Monday. Joke lang. Okay, game. Paano? Basa tayo. Sige. Facebook Ano? tayo Facebook. from Okay, sige. Jeffrey. Sabi niya, good PM Idol Dennis, gandang Meg, Angel Voice Nicole, and guwapo at simpatikong Bro Snow Badwa. Ask ko lang yung trade between Air 21 and Meralco including Ginebra. Kailan magaganap ito? Any possible name kapaloob sa trade? Sino-sino sila? Salamat po, pakibati na lang po ang Malibiran family and Christian Banaag and Cynthia Razon here sa Valenzuela City. Ang haba. Pakiulit nga. Hindi ka narinig eh. Ayun. Hindi. Joke Ang lang. dami. Anong sabi niya? Yung trade daw sa Air 21 and Meralco, Meralco, including Ginebra. Ginebra. Well, before, na-issue yun, di ba? Sabi, trade daw si Macardona for Cool Cat Mike Cortez, one-on-one. Pero may balita, meron akong naulinigan na mukhang hindi si Cardona. Iba. Baka dito napapasok daw yung Asi Taulawa. Pupunta sa Air 21. Para sa Air 21. Yun yung narinig ko lang naman. Pero it makes sense dahil yung una-una itong Meralco, for one, ayaw na nga maglaro ni Asi sa kanila. So, kaysa walang mapakinabangan, di ba? And I think one of the position at talagang gustong palakasin ni Coach Ryan Gregorio ay ang point guard position. So it seems that a good fit para sa kanila itong si Cool Cat. Yeah. Oo. Yeah. Meow. Cool Cat. Okay, ano pa? From Tam Ayuyaw Sutyangso, good PM, Snow and Company. I think it's unfair to Pingris and Nabog to get 2-game suspension. Isa lang dapat okay na. Suspension yung nagtitrigger ng gulo. Wala namang suntukan kung walang nagpasimula at naging dahilan, di ba? Kume, gising. Parang si Kume, hindi naman antukin yan para gisingin natin. Pero, well, may point, pero siguro bago yan. At dahil dyan, sa kaugnay na ulat, malaki naman ang paniniwala ng dalawang dating tigasing PBA players na nakakatulong sa pag-angat ng popularidad ng liga ang ilang kontrobersyang nangyayari sa loob ng court. Tulad na lamang umano ng naganap na basketball sa pagitan ng Sunmig Coffee Mixers at Global Port Batang Pierre noong isang gabi, kung saan naging headline sa mga pahayagan at newscast sa radyo at telebisyon ang suntukan sa gitna ng korte na Mark the Flash Pingris at Rocky Kelly Nabong. Narito ang report ni Miss Nicole Ramos. Lalong aangat ang popularidad ng PBA dahil sa naganap na rambulan sa pagitan ng mga players ng Sunmig Coffee Mixers at Global Port Batang Pierre. Ito ang paniniwala ng dalawang retired PBA cagers. Paliwanag ng first ever PBA rookie pick na si Sonny Cabatu. Pag-uusapan, pagdedebatehan at magiging laman ng usapan ang nasabing insidente na kinatampukan ng suntukan ni Mark Pingris at Kelly Nab. Maganda yung ganyan para ang tao papanoorin kasi hindi naman gusto ng tao yung shooting lang. Para lumabas din yung intensity ng bawat player. Kaya sila dapat mainitulo. Ayaw din silang katalo. Kaya nandun yung intensity. Obserbasyon pa ni Cabatu, maging ang mainstream media na malimit na hindi naglalabas ng PBA stories ay nakisakay na rin di umano sa nangyaring basketball. Pero makakadagdag yan sa PBA. Oo, lalakas ang PBA kasi interesado na yung mga tao yung mga nangyayari pa paano gagawin, pag-usapan uli, gano'n. Abangan ng tao yan. Samantala, maging si former Ginebra enforcer Dante Gonzalgo na minsan na rin nasangkot sa bench clearing brawl noong araw, ay naniniwalang isa ang mga ganitong klase ng kaganapan sa nagpapasikat sa liga. Kung saan nangyari naman yan hindi mo naman masasabi yan na magsisisi ka pa kaya nandyan na yan Pero hindi mo naman gusto mangyari yan. Sina Cabatu at Gonzalgo ay kapwa dating kilala bilang mga tigasing players na hindi nagpapasindak sa kahit na sinong kalaban sa loob ng court. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, ng Bayan. Alam mo, idol ko yung mga yan si Sonny Cabatu at si Dante Gonzalgo. Dahil sa kanilang pagiging enforcer. Yes. Pero parang this time, parang Hindi ako agree na kailangan. Kasi para lumalabas, kailangan ng gano'n para
tauhin. Sabi nga, there are so many ways para tauhin. No, ang, Actually, kahit PBA. walang ganun, matao naman din. Yan. Okay, we're back. And yung kanina, yung kay Commissioner, yung Sabi text, niya, ano daw? Facebook. Si Tam Ayuyaw Sutiangso. Unfair daw ang hataw kay Nalaping Riz and Nabo. Pwede na yun, 2 games each dahil yun nga, tsaka magbabayad na, tig 60,000 Each player. each o 60K Besides Kelly. the suspension. Besides the suspension. Tsaka Malaki. immediately after naman, nag-sorry yung dalawa and they admitted yung kanilang mistake. At yun, tingin ko, malaking reason para hindi talaga maging grabe yung suspension between the two. As well as si Joe Devance, he also said na Sorry. I am sorry. Okay, Joe Devance. So, bottom line, saludo tayo kay Commissioner Chito Salud for taking good care of this situation na hindi pa lumala. Kasi if you notice, merong iba parang nag-aaway-aaway din. Ng mga fans, nagtatalo na dapat ganito, dapat ganyan. And now, nagbaba agad si Commissioner na sabi niya, 2 games! Out kayong dalawa. Okay na yun. Tapos ang boxing. Tapos ang usapan. Okay, next, Meg. Junior Honey Pat Picoro Francisco. Good PM, Sir Dennis at Gandang Meg. Tanong ko lang po, paano po ba magiging host ang isang bansa sa FIBA Championship at FIBA World? Pakibati po yung dalawa kong anak, si Honey. Yan, yung tinatawag na bidding or lobbying. Kinakailangan yung iyong basketball officials ng iyong bansa, di ba, merong tamang connection with the FIBA hierarchy. Tapos magsisignify ng intention na makapag-host sila ng isang event. Like sabi mo, FIBA Asia, in our case, sa region natin, at saka yung FIBA World. So, ganun yun. Meron niyang bidding process na bago mag-award ng hosting sa isang country, kinakailangan merong mga magbibid. At yun naman, may proseso. And may requirements. Yan. May requirements. At hindi kasama dyan ang pork barrel. Yun. Okay. Tama. Basa tayo bago tayo commercial break. From El Felipe, good PM po. May new trade po ba sa Ginebra? Greet ko lang mga group ko ng Ginebra. Kita-kits sa Sunday, Manila Classico. Nood kami ng girlfriend ko. Hi sa girlfriend ko, Maine Martin. Thanks. Dalawa yung girlfriend. Na binate. Ibig sabihin, una yung Okay. So, meron bang tanong? Mamaya, sagutin natin na Meg. Yes, sa pagbabalik yan ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. We're back. Yes. Okay, basa. Text naman tayo from G Dragons. Kailan ba gaganapin ang Asian Games? At Gilas Pilipinas pa rin ba ang ipapadala? Asian Games, sa September 29 to October 14. Next year. September 19 pala to October 4. Pero sa Korea. Yung sa Gilas, kailan ba yun, Kasi kung that will happen before the World Basketball Championships, pwedeng gawing tune-up ng ating Gilas squad, Pero check natin yung date na ng FIBA World Cup. But yun nga, next year, tama, September 19 to October 4. Ayan, at 2014. I think that is one tournament na dapat nating seryosohin because napansin ko yung mga Asian teams ngayon and we saw na lately ang mga talagang malalakas na teams before na talagang unbeatable. Like yung China, di ba? Medyo nakakaya ng talunin Natin. Di ba? Hindi lang tayo, kundi maraming countries sa Asia. Unlike before, talagang pag nandiyan ng China, 0 ang talo nila. But right now, di ba, last time tinalo sila ng Chinese Taipei. So I think that good tournament, whether tune-up or not, I think magandang tournament na pagtuunan natin ang napansin para for the good of Philippine basketball because I believe pwede tayong mag-succeed. Pero so you think kaya? Kaya natin. Nag-silver tayo sa tournament na talagang the best
ng players sa bawat team pinadala. Kasi yung sa FIBA Asia, it is more important than Asian Games. Kasi yung Asian Games, walang qualifier. Asian Games, ganun lang. Pero yung FIBA Asia kasi, yung top 3 papasok ng World Championship. So, ibig sabihin talagang lahat ng teams, lahat ng countries, tinutukan yung pag-compete dun sa FIBA Asia. So, we finished second. Malay nyo, baka pag yun sa Asian Games. Pwede. Champion na tayo. Pwede, why not? Diba? Cover natin yan, Korea. Let's go. Game, From next. Roderick ng Mike Kawayan, good day. Reason of living ni Rudy Hatfield. An update kay Danny Ildefonso, sana wag na i-trade si Kirby because they still. Hinebra pa rin, Roderick ng May Kawayan. Yung kay Rudy Hatfield, parang gusto niya lang mag-retire na. Yung kanyang official statement is he wants to retire. Ayan, Danny ay, pa rin ito no? Siguro alamin natin yung latest dito kay Danny ay, subukan natin tawagan. Saan yung cellphone ko? Nawala. Sige, ito. natin. Hindi. Ayun, isa. Makikibalita tayo kay Danny ay, and yung kanya, sana wag i-trade si Kirby Raimundo. Matunog ang balita ni Kirby sa trading block. At sinasabi nga na baka mapunta sa Air 21, papunta ng Meralco. But, ang latest lang kay Kirby is that, according to Coach Agustin, baka after their upcoming game this Sunday against San Mig. Sunday Coffee Mixers, yes. Sa Sunday yun. Yung next game against Rain or Shine, baka doon na raw maglaro si Kirby Raimundo. Ayan, okay? From Juniel, pakibati Dalagan family. Mga guys, kailan laro ulit ng BGSM? Sana po mabasa nyo. Sige, schedule ng Ginebra? September 8 against San Mig Coffee Mixers. Ganda na laban. Kung Sunday, saan yan? Sa Smart Araneta Coliseum. Naku, gitnang-gitna. Ang dami siguradong pupunta niyan. Oo, laging po na pag-smart Okay, next. Text or Facebook tayo. Facebook, tayo okay, Facebook sige. from Mark Ben Chachino. Kailan po ulit makakalaro si Pingris? Laking kawalan ni Pingris siya nagbibigay ng energy sa San Mig. Check mo nga, yung schedule. 2 games, yung kanyang suspension. So, lumalabas. Yung kanilang next game is Sunday against Ginebra. Wala siya ron. Wala. Okay, pagkatapos ng next game nila, after is against Alaska Aces. Dalawang mabigat na games. Sa September 10, wala rin siya noon. So, babalik si Pingris against Sa September Barako. 14, against Barako Boys. Ayun. So, mabigat pala yung pagkakawala ni no? At mabibigat na teams ang kalaban nila. And considering na ang San Mig ay nasa dulo ng teams, wala naman sa dulong-dulo, pero medyo nasa bottom half sila ng team standings. Kaya medyo kailangan ngayon si Mark Pingris. Pero ganun talaga ang buhay. Pero napansin ko nga, nagbibigay din talaga siya ng energy sa San Mig. Remember ng mga first games na wala rin siya? Yun. Correct. Okay, next. From Rene Boy Chico, hi sir, napakagwapong Snow at Sir Poging Dennis. May chance po bang Pilipinas na mag-host ng FIBA World Cup 2019? Ang balita is that mukhang merong susubok tayo na mag-bid pero mabigat yung World Championship. But after what happened itong nakaraan, itong FIBA Asia, maganda yung naging feedback as far as our hosting is concerned. So, since wala pang host ang World Cup after Spain. So, baka. Pwede, may possibility. Oo. From Josmel Estrabella, gandang hapon Sir Dennis at Cute Meg. Tanong ko lang po kung kailan laro ng Ginebra, sino kalaban, tsaka po kung sino-sinong player ang pasok sa top 5 best player of the conference candidate. Pabati po ang Estrabella family ng Paki Laguna. Thanks po. Yan. Yung next game ng Ginebra, nabanggit mo na, di ba? Yes, Sunday. September 8. Against San Mig Coffee. Now, yung top 5, based on the statistical points, number 1 dyan, si Calvin Abueva. Number 2, Arwin Santos. Number 3, Jason Castro. Number 4, si Sol Mercado. And then number 5, si Rani Delata. Rani Del Campo. Number 6, bonus natin, Mark Caguiwa. Ayan. Para bonus ng isa, yung tanong sa atin. Okay, next. Balik tayo sa text from Jamal Milby. Sir Dennis at gandang Meg, si Mark Telan at Jojo Doncil, nasan po sila? Mark Telan, wala na doon sila. I think last time na-line up pa ng Petron, then na-trade sa Air 21. But right now, wala pa tayong balita and to makikibalita rin tayo. Siguro kung nasaan na itong mga players na ito. Meg, basa pa.
Okay, from Jay Velasco, good PM. Ask ko lang kung may trade sa Ginebra. Pakibati si Baron Velasco at Igo Balingit. Salamat. Kanamin niya si Igo Balingit, si Bonel. Balingit, kamag-anak na ngayon. Ano? Tama ba yun? Igo Balingit? Ha? Igo Balingit. Igo Balingit. Ayan, binati niya. Okay, so next, saan tayo? Text pa rin? Text. Naglo-load pa si Facebook. Sige, load lang. Cathy Boy, good PM, Idol Dennis, and hot na Meg. Kasi Magpapadraft na po ba si Eric hot na. Camson ng NLEX? Thanks po. Wala pa tayong balita about Eric Camson, but right now kasi officially wala pa talaga mga marquee players na nagpalista about the drafting. Okay. Alright, next. From Josmel Estrabella, thanks po sa pagbasa ng message ko, cute Meg, at thanks din sa pagsagot sa tanong ko, Sir Dennis. Ikaw cute, ako sir. Okay. Next. From Chris Arroyo Fuentes, bakit po sunod-sunod ang laro ng Alaska Aces? Ayan, dahil yung first week ng PBA na nawala, diba? Ano lang sila, I think 1 game lang ata. Oo. Pagkatapos, meron pang schedule na naurong o nausog because of yung habagat. Remember, yung 1 whole week na hinabagat tayo. Lahat. Ayan, okay. From Reggie Viter, mga idol, kasama po ba si Idol Ricky Rubio sa roster ng national team ng Espanya sa FIBA Eurobasket 2013? Thanks Ano pa ito di ba nagre-recover pa ito from an injury last time, pero siguro i-check natin, tignan natin kung mahahabol natin partner, yung medyo hindi natin kabisado yung lineup ngayon ng Spain, but sige, basa ka pa. From Roel Ariola, good PM. Gwapong Snow, ano po balita tungkol kay Taulava? May chance ba makuha ng Ginebra? Si Meng po ba nakuha na ng Ginebra? Sino raw yung huli? Si? Meng. Si Meng is still with Ginebra officially, no? Meron siyang kontrata with Ginebra, pero ang balita nga is that medyo matagal na bakante itong si Eric Meng, kaya hindi pa alam kung nasa in playing shape. Itong last time, according to Otto Agustin, si Coach Otto Agustin, na they are considering si Eric Meng dahil kailangan nila ng big man sa mga succeeding games sila. Yan. Okay, Meg? From C. Byrne of Laguna, ano po ba ang update sa ating amateur boxing? Amateur boxing, meron tayong World Championship na sasalihan sa Almaty, Kazakhstan, October 12 ata to 17. And so far, meron tayong mga lineup na bubuin na nagka-campaign ngayon sa different parts of Asia para mag-prepare for the World Championships. Pero yung wala pa akong balita about the lineup, but definitely sasali po tayo sa World Championships sa next month, October, sa Almaty. Yeah. Pero so far, yung mga boxers na isasalang natin doon, handa naman. Yung mga well, handa sila. Handa naman sila dahil yung so far, yung program ng ABAP naman is consistent. Although, syempre, yung mga talent, I still believe, paniwala ko, Meg, meron pa tayong mga talent na hindi pa talaga nai-spot ng gusto. No, but as to why, ewan natin. Yung sila Ginong Ed Picson and the rest of the coaching staff are doing their best kasi alam mo, ang laki ngayon ng influensya ng professional boxing. So, meron mga dapat nakukuha natin pero na lure or naiengganyo ng professional boxing, which hindi naman kasalanan na yun ng ABAP because yun nga yung kanila, they just continue their project and they offer the best possible deal para sa ating mga potential amateur fighters, pero mas gusto nila maging Manny Pacquiao. Yung sinasabi. Yung problema. Okay. From Jonathan Kilang Abiena, may bagong trade po ba sa PBA? Pabati po ang Ormoc Thugs ng Batasan. Ano yung bagong trade? Wala pang bagong trade na balita right now. Taga Ormoc, nakikinig sa atin, nanonood. Very good. Layo From Carla Cancino, Kuya Dennis, update po kay Taulava ng BGSM. Thanks. Pakibati naman po ang astig sa Barangay Ginebra King. Thanks and God bless to your show. Wala pang latest si Ansi, pero yun nga, it's an open secret naman na gusto niya maglaro for Barangay Ginebra, but so far, official deal, wala pa. Yan. Pero di ba nababalita sa Air 21? Oh, yun nga. Yun. Pero alam mo na, pag napunta sa Air 21, alam mo na ang maaaring mangyari.
Diba? Okay. Matitrade ulit. No comment. Okay. Yeah, next. From Emmanuel Snow, tanong ko lang kung bakit iba yung MOA Arena na ginagamit ng PBA. Yung sinasabi niyo siguro yung flooring. Kasi nasira yung flooring ng MOA Arena, so umarkila muna. Yan, sa Ultra, yung dating Ultra na ngayon, yung Phil Sports Arena, yun ang ginagamit ngayon ng MOA Arena. Kaya mukhang yung flooring iba na nasanay yung tao sa MOA Arena na parang pang NBA. Diba? Yun, okay. Nagkakasaya. From Dave, hello po, Miss Meg at Sir Dennis. Ask ko lang po, may pag-asa bang mag-champ ang Brooklyn? Brooklyn Nets, alam nyo, sa totoo lang, kahit na nandiyan si Kevin Garnett, si Paul Pierce, tapos meron silang bagong coach, si Jason Kidd, nandiyan pa si Deron Williams. So tingin ko kulang pa rin sila ng yung mga batang players na talagang that will give them the needed energy sa playoffs. But I think ang Brooklyn is a playoff team pero not to the point of winning the championships, partner. Kasi alam mo, you have to consider yung thinking ng Boston Celtics, knowing that yung Boston Celtics, partner, yung talagang management team niyan, talagang mga magagaling in terms of ilang championship na eh. And yung Brooklyn Nets, medyo bago pa lang. Diba? Si parang Jay-Z. Yeah. Ang sa mga nagmamando dyan, at saka yung kanilang Russian owner. So, for Brooklyn, nabitawan yung kanilang talent, mga Kevin Garnett, Paul Pierce, and before si Ray Allen, alam mo na meron sila nakikita na eto hindi na to natin kailangan. Which is part of the kumbaga sa basketball, no. So I think medyo na-excite ang Brooklyn in getting those players, but eventually baka Boston will have the last laugh. Maybe. Yun, there you go. Okay. Patay tayo. Mga regal sa akin yung mga taga Brooklyn Nets. Ay, lalo na pag sila avid fan. Yun. Pero ito yung ni na binitawan ni Nabong. If it is connected, he should get more than what he got. Pwede. Kasi paano nga naman kung biglang nabali yung ilong ni Mark Pingris at hindi makahinga. Diba? Lagod ka kay Bossing, sugod bahay ka ron. Tapos, ano pa? Pero, okay na yun. Para sa akin, nagbigay na ng kanyang decision si Commissioner Chito Salud. Ano na tayo? Mag-move on na tayo. Siguro, I think, fair na yan para sa lahat. Okay. From Divina de Guzman, si Asi pala ang mapupunta sa Air 21 official Twitter ng PBA. Yung official Twitter ng PBA, mukhang walang ganyan. Ewan ko lang, parang nga Divino kung merong latest. But so far, yung PBA, walang ganyang official tweet about yung Air 21. But talagang matunog yung balita na yan na si Asi, tinatarget ng Air 21, sagot ko, ang padala mo. From Marlon Brando Garcia, dapat si JDV, Ping, Nabong, dapat isang conference suspension para di pamarisan. Para madala lahat ng player, B-Pro. B-Pro, Act Pro. May point si Marlon, pero I think, yun nga, sabi ko nga, for them to say sorry and aminin yung kanilang pagkakamali, I think enough na yun para, yun nga, i-highlight natin. No? Nagkakamali sila, nadadala sila, but you have to learn your lessons very well with this experience, and yun nga, let's show to everyone na kahit na ganon, nagkakaayos pa rin yung mga players, and beyond that, papakita na yung talagang pagiging professional as hoops warriors. Okay, dami natin sagot, From John Navarro, plays for Air 21 instead. Sana within tonight, may clarification na bro. Nag-post na rin naman ng picture si Cheryl. Thanks po. Baka ito yung kay Asi Taulaba siguro. No? Tinatanong niya. Okay, meron pa? Meron pa tayong time? Sige, basa ba? Wala pang Basa! From Never Say Die, the irony would be is if he is fined some more for questioning the verdict. Ano yun? The irony would be if he is fined some more for questioning the verdict. Yun, pwede. Oo. The
Ano niya Huwag yun? na daw magreklamo. Okay na yun. Okay, next. Isa na lang. Last. Meron ba? From Danilo Caberte, wala po bang update? Walang update. Yun na, nai-update na natin. Okay. Lista, 47. Sige, meron ba? Bukas, pull the trigger na ba, Idol? Baka ito sinasabi siguro nga trade ni Snow Badwa mula kay Bedista 47. Okay, in the meantime, mga bate, mga Yes, thank you to Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, St. Luke's Medical Center, Dean Grace Pharmacy, My Jewelry Box. Okay na. PBA Lifestyle Shirt, Axel Sportswear. And si Ate Ted, Shari, Mami Raquel, Ann, Andre, and Annie, sina Weng. Congratulations, Weng Lopez. Ikakasala, hindi na siya Lopez bukas. Si Pareng Tito, si Pareng Angelo. And sino pa ba? Sige, si Lexine, at saka si Brent. Ayan, 2 months and 3 Si months. Jerry daw. Jerry Bong, ang aking mga Camera. PA cameraman. Okay, so Meg, okay na? Okay na ako. Boundary na? Wala Okay na. na. Okay na yun. Okay, so mga kaibigan, News at 6, kasama sina Cathy San Gabriel, sina Ralph Ubina, and Attorney Mark Castrodes. At until next week, syempre kasama natin muli si paring Snow Badwa. And Miss Nicole Ramos. Okay, ikaw naman si... Meg Siozon. Ako naman, si Dennis Principe, sa aking wife, Queenie, love you, and kay Prince Zian Eric. At standby, News at 6, narito na ang mga headlines.